this trailer broke. It's sitting right in the middle. Can't go around it. The pilot told me that they got 4 oversized there in the middle of the highway right now, so he stopped. You're just waiting to... Hey boss, I ordered another permit for me because it will take until tomorrow. I don't know how you are. I'm Yeah. gonna back up. Are you gonna be able to? I will try. Good morning mga chay. Good morning internet, good morning viewers, good morning Iowa, Center Point, Iowa. So 30 minutes before sunrise yung aking move today. The good thing is ang sunrise dito sa Iowa is around 7:27 ng umaga, unlike dun sa west side ng Canada. It's too late, like 8:23, 8:24. So dito is 7:27 yung sunrise. So pwede akong tumakbo ng around 7 o'clock, 30 minutes before sunrise. Ciao mga chay. Mainit pa yung sausage. So day 4 mga chay. Day 4. Turn right at the stop sign, then take the first left. Center Point. Come on. Come on, come on, come on, come on. Let's go, let's go. Fuel ko mamaya, Knoxville, bago ako mag-detour ng Illinois. Turn left on I-380 South. Mawag na si Manoy yan. Ito si Manoy guys. Tinitingnan niya ako pag once na gumalaw na ako, kukol na yan. Kaya ano eh. Yeah. Binabantayan niya ako pag once na nag-move na ako sa 360. Ayan na. Tawag na sa patay. Exit na ako dito na eh. Nilinis na nilang kalsada, medyo tiyo. Good thing walang snow today, but Saturday merong snow on Saturday. Bukas
accelerate. Oh, magandang kalsada. Kagabi medyo pangit eh. Ganda. Makakahataw ako. Continue on I-380. Let's go. Oh, that's a long lineup. I'm gonna fill up fuel. Mug. Turn right at the stop sign, then take the first left. Fuel up. Ito yung pangit na trip dahil along the way magpipill up ka pa ng fuel. So instead yung momentum mo ma-maximize mo yung oras, kakain ka ng oras dito, minutes. Kasi yung tinigilan ko kagabi, sayang kasi eh, kung mag-fuel up ako doon, wala akong points. Turn left on Knox Highway 10. Ito yung along the way ng biyahe mo, kailangan pa mag-fuel up ng diesel. Kasi yung natigilan ko kagabi, hindi siya Loves, hindi siya Flying J. So hindi ako kumuha ng fuel kagabi dun sa truck stop. Sayang yung minutes. Arriving at Love's Knoxville on the left. Yay, puno pa yata. Ay, puno nga, men. Why? What happened? Bakit puno ang ano? Puno ang fuel. Hindi lagi to nagkakaroon ng lineup. Nag-shopping pa ako ng mga gamit sa truck. Washer fluid, airline anti-freeze fluid,
through Q-line. So every time na mag-fuel up ako, kukuha na ako ng mga fluid. Kasi panay storm, panay snow. So I'm done here. Can I turn right? Yeah, you can. 200 meters, turn right on I-74. Turn right on I-74. So meron akong isang detour dito sa I-74, 3 miles from here. Then diretso na ako ng interstate pagkatapos ng detour nito. Yeah, 3.7 kilometers, exit 54. In 3.5 kilometers, take exit 54 on the right to US 150 East. Copy, copy. Oh, police. 36 max weight, 36. So bawal ako sa unahan dahil 36 yung max weight niya. Keep left to US 150 East. So detour na ako ng konti dahil merong bridge construction ahead. East. Arriving at coordinates on the right. Turn right on US 150. Yun, lusot yun dahil yun, wala pang oversize yun. Arriving at coordinates. So ano lang to, around Continue on US 150. 27 kilometers. So gigilid na ako ng 74. Gilid na ako ng konti. Then babalik ulit ako dyan sa 74 na yan. Sorry. You're going to be waiting hours down there. Why? About 5 miles up, there's an oversized load. Trailer, the frameless trailer broke. It's sitting right in the middle. Can't go around it. Fuck, where is that? Right at just past where it goes down across the Skinny Bridge, all the way across that, about 5 or 6 miles up. 6 miles There's from... 4 of them stuck behind it. Holy smoke. Okay, just wanted to give you a heads up, man. Try to help you. Is that your truck? What? Is that your truck? We're 4 back. Yeah. They're generators, frameless. How wide? 100,000 pound load. How wide? Generator, How wide? oh, 16 and a half. The pilot told me that they got 4 oversized there in the middle of the highway right now. So he stopped. You're just waiting to They got a problem with the trailer right now. Okay, yeah.
lapad na. You have 7 hours and 57 minutes. Nako, of patay, remaining 7 drive hours na time. lang. Hindi ako maka-excuse pala dito. Soft. Hi there. Hi. How are you doing? Good, yourself? That'd be a lot better if we were moving. So how many hours you guys stay here? We can do 45 minutes. Huh? 45 minutes? What happened? There's a... Hey, let's... Which another- truck? The first truck? No. The second? We have 4. Oh, okay, where's All that? of ours are fine. Oh. But there's a wing component on the hill around the little skinny there. And they're halfway up the hill and just dead. So he was in the hill. I don't know. His trailer broken. So this truck's no problem. Oh, there's 4 of us. Yeah. And then one guy around the corner up the hill. Oh. How far is it from you? Half a mile. Half a mile? The cops told me there's a rotator on the way, so hopefully in the next hour we'll get moving. Alas 11 na ng umaga. So yung sunset ngayon ay alas 5. Hindi ko makatch yung hindi ko makatch yung aking I don't know kung hanggang kailan matatapos to. Hindi ko makakatch yung aking pilot din. Meron pa akong pilot tomorrow sa Kentucky. Naka-schedule na. It is what it is, man. What can I do? Saradong highway. Ciao, lunchtime. Pinaliparan ko ulit kanina ng drone, but it's been an hour na nandoon na sila sa site o dun sa highway, yung dalawang tuwing na dumating na rotator, but still wala pa silang ginagawa na moves kung anong gagawin dun sa trailer. Kasi I think I don't know, parang gusto nilang itanggalin yung load. How? So nandun, nag-uusap-usap pa habang papalipan ng drone. Ito yung binili kong kalderitang baka dun sa JTADS. It really happens sometimes along the way sa biyahe. Expect the unexpected, na hindi lahat ng sailing mo ay smooth, no? All the way. May mga events talaga na nangyayari sa highway na magdi-delayed sa'yo. But, well, I'm not galit na delayed today. Hindi, kasi nga sabi ko nga, kung inulit-ulit ko na, everything has a reason kung bakit na-delayed ka. Hindi yun na, oh shit, kailangan kong dumiretso because I need to be home on Christmas. Late na ako sa aking biyahe.
But lahat ay nakaplan yan doon sa taas, no? Pinaplano na yan. May mga certain times talaga na i-delayed ka kasi ayaw niyang may mangyari sa'yo sa unahan, or baka yung driver na yun, dinidelayed yung driver kasi ayaw nung nasa taas na may mangyari sa unahan, baka may mas grabe pang mangyari sa unahan. Kasi kung nangyari yan along the interstate, mas disaster mangyayari. Lahat yan merong reason. So pati ako na dito dumaan, delayed din. So meron ding reason para sa akin na dito dinilayed nung isa contract at dito rin ako matatambay, madidelayed. But hindi ako galit. Nangyayari talaga sa biyahe. If I can't be home on Christmas, then so be it. It is what it is. Wala akong magagawa. Ganun talaga. Trucker's life. Trucker's life. Kaya kayo kung minsan nadidelete yung pagyaman ninyo, naantala yung pagyaman, maghintay lang kayo. Darating at darating din yun. Huwag natin sabihin, oh, it's bullshit, nadidelete na ako dito ngayon. No. Lagi yung tandaan na may reason yan kung bakit ka dinidelete. Just always say thank you, Lord. Just say thank you, Lord. I miss my family. Miss ko na asawa ko. Miss ko na mga anak ko. Every time na tinatawagan ko sila, I wanna be home. So ang gagawin ko na lang para to keep myself busy, magpaka-busy-busyhan na lang ako dito. So kanina nag-shopping ako kanina sa store ng washer fluid. Ito ay charge sa Q-Line, guys. And washer fluid. Gloves na hindi pang winter. Saan ka na? Then meron akong ETF. What else do I have here? And meron akong torch just in case mag frozen. And itong aking magkabilaan na yung yung aking spike sa paa kasi nawala yung pares niya. Ito nawala din ang pares. So just in case lang na kailangan ko. And yeah, galing ko lang to. Dami kong mga liquid. Ito tawag dito, oil. So marami akong spare. So, i-organize ko lang mga choy. Meron pa ako sa liquid dito. Ito yung de-icer repellent. Ito yung ilalim ng guys, ilalim ng aking bed. Nandyan yung inverter, laki. Thermo King yung inverter, so dalawa yung nakakabit dyan sa TV, Starlink. Then may fuse din dito. And then ito yung boots na sinasabi ko na matagal ko nang nabili. Ito ay brand ng Bogs. Then rated siya ng -60. Kita ninyo,
negative 60, yan o. So negative 60 siya. So nadumihan na lang pero never ko pa siyang ginagamit. Ito ay waterproof. Yeah. So nakatago lang siya dyan. Basta pag sobrang taas na ng snow. Plus light pala ako. Ito chargeable. Yung aking pang winter na dumi na oh. Pang winter na dress. Ito naman siya ay sa sa toe sa harap. Kaya mabigat. Itong isang box dito, kaya may mga box ako. Ito ay mga fittings ng airlines. Oh, nandito pala oh. Yung aking mga spikes sa sapatos. Dito pala yung mga pin eh. Yeah, mga fittings to sa fittings ng airlines. So lagi ako may bit yan. Just in case na kung kaya ko lang naman gawin, then gagawin ko siya. Pero pag hindi kaya, wag. So dito yung aking washer fluid every now and then pag panagamit mo eh. And ETF para sa power steering. And then this one is air brake conditioner. Ito yung ginagamit dyan sa during winter time. Ito yung kukunin ko palagi kasi ito yung kailangan ko. Kasi pwede ko rin siyang gamitin sa mga binders, yung mga panghigpit ko. Okay, pwede ko rin siyang gamitin dito kasi alcohol yun. Pag once na nag-frozen up, kagaya nito na nagtutunaw, no? So may magkakaroon siya ng tubig, and pag lumamig itong bula dito po frozen. So kailangan mo ng alcohol or yung washer fluid para mag-release yan. So yun ang kukunin kong marami. And this one is diesel fuel supplement, winterized anti-gel. Ito yung hinahalo dito sa diesel. Okay, para hindi siya hindi siya mag-gel, yung yung diesel mo. And this one, nakita nyo na to, ito yung battery cleaner para sa corrosion. And this one is electra coating. Example, pag may gagawin ako sa mga kuryente at tawag dito, wala kang electrical tape, so pwede mo siyang gamitin, i-spray mo siya doon sa kuryente para mag-coat siya, mag-coating. So binigay sa akin ng opisina, gamitin ko daw. So may mga ganyan akong gamit. So may mga parts pa dito sa Trail King na hindi ko alam, dahil nung kinuha ko siya, puno siya ng snow, di ba? Then I don't have time na ikotin or tawag dito, alamin yung iba pang mga components dito. So dito ko lang nalaman yung air tank niya, yung hangin sa trailer, drain valve. So dito ako magde-drain ng hangin once na ibababa ko tong hangin dito. Okay, kaya nagtaka ako saan ako magde-drain. So ito pala siya, i-loose mo lang siya, then tatanggal na yung hangin. Yeah. And dito sa bigyan ko lang kayo kunting idea, no? Hindi ko kayo tinuturuan, but kunting idea. So itong baba ko lang itong, okay, itong mga button dito, ito yung tinatawag na suspension, no? Ito yung suspension, yung airbags. Kung gusto mo siyang i-manual, pull. Gusto mo siyang push mo lang siya, auto. So yung leveling valve niya, mag-auto yun. Leveling valve niya, yung ride height niya, di ba? Then dito, ito yung height control. Okay? Gusto mong manual,
Okay? Push. Gusto mong itaas. Pull. Kaya, kita mo? Ihilahin mo para tataas yung airbag para hindi ka sasabit. Like example, yung belly mo ay sabit na. So, kailangan mo siyang itaas. Okay? Yun ang purpose nun. Example, itong belly na to, sumabit na sa ramp or sa release ng train. So, pwede mo siyang gamitin to. Ito mga button dito, naka-pull na siya, then pull para tataas yung belly niya, yung ilalim niya, para maiangat niya, no? So tataas yung airbag niya sa ilalim. Then ibabalik mo siya. Yung center, example na yun na yung height na gusto mo. Then ilagay mo lang siya sa gitna. So magi-steady na yan. Yung height niya, steady na yung height niya. Nagets nyo? So manual, hila. Then kung gusto mong i-lower siya, gusto mong ibaba mo pa yung airbags mo para sa height ng yung truck ay sa yung load ay hindi masyadong taas. Gusto mo yung 14 feet high lang siya, pwede mo siyang ibaba. So bababa yung airbag mo. Then gusto mo siyang i-hold. Okay, hold na yan. Yan na yung airbags na leveling niya. Okay? Pero kung gusto mo siyang i-auto lang siya, yung normal na ride ng airbags, yung leveling valve niya, normal lang, auto. Balik mo lang siya. Then ito, push. Then babalik na siya sa normal height. Nag-gets nyo, guys? So, strobe lights. Suspension, height control. So, ikaw yung may mili kung ano yung gusto mong taas, anong gusto mong baba ng trailer mo. Kung gusto mong masyadong mataas, pwede mo siya itaas. Basta gagamitin mo siya tataas yung lowered ka, or tawag doon, sasabit na yung trailer mo sa ano, sa tawag na doon ay mabibeli ka na doon sa release ng mga train. Kadalasan doon, di ba, na pagtawid mo ng train kasi yung slope ng kanilang release medyo umbok sa taas. Ngayon pagdadaan yung mga lowered na mga load kagaya ito, mga lowboy, yung belly niya sumasabit, tapos pagdaan ng train salpo. So kung hindi ka mararatel, malayo pa naman ang train, or kung walang train na belly ka, so pwede mo tong gagawin tong height control saka yung suspension. Yun ang maglalaro yung airbag doon sa ilalim. And then doon sa truck, sagarin ko na rin to. Sa truck kasi, example na belly ka rin dito, no? Ito na belly din siya. Ito yung belly niya, no? Sumabit yan sa ano, example sumabit sa release or kung saan ka sumabit. So ang airbag kasi, itong airbag, hindi mo na to pwedeng gagalawin. Hindi mo na siya pwedeng gagalawin kasi nga yan ay nakafix na. Drain ang airbag, inflate ang airbag, or deflate yung airbag. Deflate, tanggalan ng hangin, so yun ang lowered. Inflate, lalagyan ng hangin. So wala ka ng option dyan. Pag once na nabeli ka dito, pag nabeli ka na dyan, hindi mo na to malalaro yung airbags, di ba? Kasi deflate and inflate lang siya eh. Hindi siya kagaya sa style ng Europe na pwede pa siyang i-expand. Ito na talaga yung normal ride niya. Really? So hindi mo na siya pwedeng galawin. Pwede mo pa siyang galawin. How? Paano mo gagalawin yung airbag na yan? Hindi nga siya kagaya sa Europe na meron siyang lowered, sobrang taas. So pwede siyang laruin. Ito yung nilalaro niyan. Ito yung nilalaro niya, guys. Where is that? Ito. Ito yung tinatawag na leveling valve. Okay? So pag ito ay naka-inflate na, ito ay hindi na siya pwede galawin, tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo itong nasa ilalim. Then paglaruan mo tong itong leveling valve niya, pwede mo siyang i-expand pa ng husto, no? Pwede mo pang i-expand. Tanggalin mo lang yung bolt doon, or tanggalin mo yung bolt dito, then pwede mo itong paglaruan para i-expand pa siya, para itong para itong belly dito aangat yan, diba? So yung iba pag nabeli, lalo pag sobrang bigat, like mga 55,000 pounds ang load,
So ito lalapat yan. Ito magaan lang kasi eh. So ito lalapat yan hanggang dyan na lang yan eh. No? Nabeli ka. Hindi ka na makaalis dahil sumabit na sa hams or sa release ng tren. So yung leveling valve doon, yun ang paglalaroan mo para itong airbag, ito, maglalaro pa yan, aakyat pa yan. Pati yung sa likod na sinasabi ko na pwede mong paglaruan pag once nabeli ka rin dito sa likod. Yan, pag nabeli ka dyan, ito yung paglalaroan mo. Suspension, tsaka yung height control. And meron pa pala akong gustong i-tackle sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo na ang kalsada sa interstate highway ay kakaiba sa sukat ng kalsada sa secondary highway. Iba din ang sukat ng kalsada sa city. Okay? Iba yung sukat ng lapad ng kanilang kalsada. What I mean, ito, okay? This is secondary highway. Ang freeway, 13 feet ang lapad ng highway. Itong secondary, I think nasa 10 feet or 11 feet. Susukatin ko para malaman ninyo. Kunting idea lang. Kasi iba ang sa city. Ang sa city, I think that's only 9 feet or 8.6 sa city. I think 9 feet ang sa city. Kaya mapapansin nyo, makikipot yung kalsada sa city, di ba? Maliliit. Compare sa interstate, sa mga main highway, sa secondary highway. So malalaman natin ngayon, ito ay secondary highway, kung ano ang sukat ng secondary highway. So ito yung tinatawag na fog line sa mga call signs, sa mga pilot. Ito yung tinatawag na fog line. So pag nandito ang railing, okay, sasabihin nila 2 feet or 3 feet from the fog line. Guardrail, okay, guardrail 3 feet from the fog line. So ibig sabihin, ito yung guardrail, then ito yung fog line. So maririnig niyo yan sa mga pilot na nagano, guardrail 3 feet from the fog line, blah blah blah. So ito yung natawag na fog line. So susukatin natin kung ano ang lapad ng secondary highway. Kuha ako ng sukat kasi this one is still kasama sa secondary highway hanggang doon sa center lane. Para tayong engineer nito Di, para at least may idea kayo, di ba? Kasi gugulat kayo bakit ang gikipot ng highway sa secondary. So at least dito sa Amerika, alam niyo kung ano ang sukat ng secondary highway nila. So that's it. Ito yung last. Okay? Ito yung gitna. So 12 feet and 4 inches. So hindi pala siya 11. So 12 feet. Pero kung dito ka lang susukat sa yellow lane, sa lane mo lang, hindi dito sa gitna, this is only 12 feet. Okay? This is only 12 feet. Kung dito lang talaga sa lane mo, ito ang kinuha ko is gitna. So 12 feet ang sukat ng secondary highway. Kinuha ko siya from here. Okay? So 12 feet. So ang trailer mo is 8.6. Okay? So ang load ko ay 13.6, 13.7. So malamang sa malamang pag nagdadrive ako, dito ako banda. Dito yung aking gulong para yung aking overhang sa side, nandito siya sa fog line sa gitna. Para yung akin namang load dito sa right side, labas siya dito sa fog line sa kanan. No? So ang trailer, ang size ng sukat ng trailer is 8.6 guys. Yeah. So 8 feet and 6 inches. Ito yung normal na lapad ng trailer. Lahat, flat deck, reefer van, dry van, lahat yan 8.6. Pero mayroong mga RGN na umaabot sila ng 10 feet. Ganyan. So oversize sila sa kanilang trailer. So again, lapad ng trailer from there is, kita nyo, 8.6, 8 feet and 6 inches yung lapad. Kaya pag once na lumagpas na yung aming load sa 8.6, that is considered as oversized. Kahit ito, kasama to sa load, kasama to sa trailer, so hindi siya oversized. Okay, baka magtataka kayo, lumagpas yung ano mo so hindi, kasama yan, naka-attach yan sa trailer. Pag once na yung load, kasi ito parts pa to ng trailer hindi siya load. Once yung load mo umabot na lang 9 feet,
that is considered as oversized load. So wala na nakakadaan ngayon dahil nandun na yung towing, inaayos na nila. Example ganyan, yung load mo ay 10 feet, okay, lagpas na, di ba? Load ha, so that is considered as oversized. So may mga permit na yan. Nagets nyo? At least meron ako na share na idea sa inyo. Secondary highway ng Amerika, alam natin ay 12 feet yung kanyang lapad, secondary. So hindi ko rin alam ang sukat sa Amerika kung ano yung sukat ng kanilang city, but secondary highway ng Amerika at Canada is the same standard ng lapad. Parehas lang sila. Ang interstate highway, that is 13 feet or more than 13 feet, I think 14 feet siguro yung lapad niya. What? Oh, it's too tight here. So this is where it's gonna be the tightest, just right here. Yeah. It's a little slick on the left. And this stays like this. Oh, And then let's see. There's another driveway on the left. But I Here? don't know if it's but there's a guardrail here. yeah, it's after this truck, so Oh, it's too close here, man. yeah. So then you have that one, and then over here where they are. Oh, Yeah. Because we know we can't go anywhere. We'd be 6 miles backwards with that trailer. holy. So Yeah. that's the trailer, eh? Yep. Oh, there's a driveway there, but it's too small. Holy. It's too tight. No. Yes. The worst possible spot. You know, because if he was in the lane, we would have gone around him up the hill. Yeah. But yeah, he's in a bad spot. I'm gonna tell the police that I'm gonna back up. Okay, I'll let you go talk to him if you want. Yeah. Oh, but look, there's another one of us. 2 more. Hey, boss. I ordered another permit for me because it will take until tomorrow. I don't know how you are. I'm yeah. gonna back up. Are you gonna be able to? I will try because I'm not gonna stay because They're saying it's 1 to 2 days now. yeah, because that load is going to Florida and the ship is waiting for that one. I mean, if you can get a permit and you can figure out a Yeah, I already request because I'm gonna go back all the way to 97. There's 8 now. There's 8 permits that are stuck. You got 2 here, then 6 up there. What do you mean 8? So the oversized loads. Oh yeah. There's 8 total. Okay, but I request my own permit to detour my route. If you can figure that out, Yeah. I ain't gonna stop you. Yeah, but So- this 150 is still my route, so I can go back until 97. I just don't know how you're gonna get turned around. I'm gonna. Yeah, it's light. It's 14,500 pounds. I'm gonna backward all the way, coming in and backward again and come out. You think you can? I will try. I'm not gonna wait until 2 days here. I cannot be home in Christmas in Canada. I'm gonna stay. I mean, It's only a few. I'm gonna try. It's light. All right. I don't care. All right. I'm just here, man. What a mess, I huh? mean, it's a disaster. That'll be good. Yeah. All right, I'm gonna come around you. I'm just gonna send her up, right? Yeah. Nobody's going down there. You don't have to worry about that. So that's. Oh my. So you got a quarter mile backwards up a hill. Oh yeah. I'm gonna try. At least you're not heavy. Yeah, it's 14.5.
we're like 220. Oh, really? Yeah. Total? No, 220,000. Pounds? Yeah. Total? The one load? Yep. Really? That's why the frame was broken. I don't know. He's different. He's not the same as. Oh, okay. I don't know what he weighs. He's probably like 160. Oh, it's quarter of my load. Thank you so much. Yeah, you take care. Ooh, I'm gonna back up. Wala silang magagawa today. Yung rotator, kailangan merong additional, may isang extra trailer. Kasi pag lift nila ng generator, sasalpakan uli ng yung malapad na trailer nila. Eh, wala silang spare. Yung pala, yung istorya, yung palang trailer na break into two, naputol. Okay, sa bigat siguro naputol. So hindi siya pwedeng i-drag kasi maghihiwalay. So maghihintay sila ng another trailer from, I think, South ako. I don't know kung saan sila galing. So ang gagawin ko ngayon, nag-request na ako ng bagong permit. Then from here 97, 116 labas ng Peoria, but it's too late now. But kailangan ko maka-U-turn, kailangan ko makakuha U-turn para makabalik ulit ako doon sa 97 sa highway. Kasi hindi na ako pwedeng dumaan doon dahil nasa gitna mismo siya ng kalsada.
Ah. I'm gonna back up all the way here, and then I'm gonna move forward and back up because it's hard for me on the So if you're gonna pull, if you say you're gonna pull in there, back up and pull in there. back deck there, pull in and then back. Okay, so when you pull in, we'll go ahead and get past you. So that it'll be easier than you trying to pass us out there. Oh yeah, So sure. once you drive in, Yeah, sure. we'll just go Just ahead wait a and- second. Let us drive. Let Sure, us drive past. sure. Yeah. No problem. So I'm just gonna tell this boss. Alright, he wants to pull back and then turn in here and then back out so he doesn't have to deal with those signs. You think you can? Yeah. Yeah. I'm gonna back up all the way there and move nose in and then back up again here. It's easier As for soon me. as he gets on this road, we'll pull past so he can just this swing happened out and go. I mean, if you think you can, I don't give a shit what you do. All right, I- okay. there's like 80 of you guys here, so I don't really care. All right, okay. So I'm gonna. And my relief's wrapped around Galesburg, so and then IDOT's coming out to. So here Shut down the road. Here in about 10 minutes, I'm getting the fuck out of here. I just want to let you know Where we turned around. that we don't stay in our trucks. What do you mean you don't stay in them? We don't have no sleepers. So, like when we leave, you guys have to call us. Well, that's like If something happens. one of the vehicles like those that say the oversized load, the like escort cars. They pulled up next to me. Hey, we'll see you tomorrow. I'm like, the fuck you will. I won't be here. I'm off this weekend. Go, okay. 1 hour, I'll be on the big clock. So That's what I'm talking about. So boss, I need this lane, so I Yeah. can back up there. Yeah. Nose on there. I mean, if All you right. can do it, I don't give a shit. Yeah. So Jake, Yeah. you and That's how you deal with them, man. So ang plano ko ay atras all the way. Then nose in ako dito. Nose in ako dito and then atras ako pa. Kailangan doon lang umabante. Lapad, no? Oh, may spare tire siya, oh. So tapos na yung isang truck. Pasan ko na para makalabas ako dito. Holy smoke.
malusot lang tong aking ano, gulong. Oof. There you go. There you go. I'm coming back. I'm coming back, bro. Good job. Alis ka na dyan, officer. Thank you. Thank you. Nag-request na ako ng permit, ako na naghanap ng way. I-route nyo ako dito 97116, then labas ng 474. Hirap, no? Turn left on West Market Street. So mga Choy and Chay. So mga Choy, mga Chay, nandito na ako sa isang city ng Illinois. Ito yung Bloomington, Illinois. So nakapark ako sa isang truck stop na Travel America. Nakaabot ako dito bago pa matapos yung aking 30 minutes after sunset ng Illinois. So it is what it is. Nangyari ang nangyari. Walang may kagustuhan sa nangyari. But nung sinabi nila kanina sa akin na it will be done maybe by tomorrow, yung nabali na trailer, ay wala na akong patumpik-tumpik. Tinawagan ko na agad yung safety ko. Yung permit. Sabi ko sa kanila, bigyan nyo ako ng bagong permit. I'm gonna try my best na makaka-U-turn dun sa area. But lagyan nyo agad, order nyo agad ako ng permit now. Then pinuntahan ko yung police kanina. Nakita nyo sa video, pinuntahan ko yung police, kinausap ko na atras ako. Then para makalabas ako doon, then ikot ako ng 116. Then labas din ako ng Peoria. Dinaanan ko na yun before. Itong 150, dinaanan ko na rin yan. So tapatan na siya, para bumalik lang ako doon sa pinag-exitan ko kaninang umaga. But kumanan ako kasi kanina kumaliwa ako, di ba? Kumanan ako tapos diretso-diretso ikot ako dun sa farm area. But it is what it is. Kung wala, hindi pa sana ako makakalis kung hintay ko kasi kailangan pa ng replacement na trailer kasi bali pala yung gitna, bali yung gitna niya. So gumanyan yung trailer. So kailangan ng replacement na trailer. Ang bigat ng load pala na yun, 226,000 pounds yung parang generator. But yeah, ang lapit lang na aking drive ngayon. Sabi ko nga, lahat ay may reason kung bakit ka na-delayed, di ba? Lahat may reason kung bakit ka na-delayed. So it's okay. Sa Lunes pa naman yung aking appointment para i-deliver yung farm equipment support. And tomorrow, Saturday, tatawid kami ng Indiana. From here is 1 hour and 26 minutes papuntang Indiana state line border. Doon kami magtatagpo ng pilot, and then another 4 hours, I think 4 hours papuntang state line border ng Kentucky via I-65, then Kentucky. So kakain kami
bukas for sure almost 7 hours and 30 minutes. So yung aking Kentucky na pilot, sabi ko sa kanya mag-meet up tayo by Sunday morning. Hindi kaya. Then the good thing din, at least tuloy-tuloy, dahil ang Georgia bawal kaming dumaan oversize Sunday. So yung Sunday hanggang doon landing kami sa buong Tennessee. Okay, hindi na kami pwedeng pumasok ng Georgia. I-escortan lang kami ng isang escort kasi sa Tennessee required ng 2 pilot, isa sa unahan, isa sa likod. So yung aking pilot na tatagpuin sa Sunday hanggang state line border lang din siya ng Tennessee at saka Georgia. So maghahanap na kami sa Sunday, maghahanap na kami ng pilot na tatagpuin ko bukas ng call for a night nung Sunday kasi bawal nga kaming dumaan doon. And then Monday na kami aangat sa that's 5 hours. So sana abot ko dahil merong curfew sa merong curfew sa Atlanta eh. Yep. So bahala. Ako nang bahala nun. Babasahin ko ulit yung curfew nila hours. Tatimingin namin from state line border ng Tennessee kung abutin namin yung curfew ng Atlanta during rush hour, no? Then that's around 5 hours drive and then another 2 hours. So sakto lang din sa Monday. Baka Tuesday na rin ang morning. Ma-unload tong aking load. Ang daming delayed. But yeah, it is what it is. Nangyari. Walang may gusto sa nangyari. Diba? Yung driver nung nasiraan, ayaw din niyang mangyari yun. But lahat may purpose kung bakit nangyayari yun sa buhay natin. Anyway, bibitawan ko na kayo dahil ako gusto ko na rin magpahinga and magsha-shower sana ako, but kailangan kong magbayad ng shower dito sa TA dahil hindi naman ako nagre-refuel dito sa Loves sana, pero out of my way na yung Loves papunta doon sa isang side ng Bloomington. So ako kasi papunta dito sa I-55. So maybe tomorrow magsha-shower. So bibitawan ko na kayo. Daghang salamat sa inyo guys sa mga komento, sa likes. Huwag niyo kalimutan mag-likes. Likes lang, then comments. Daghang salamat sa inyong patuloy na panonood at maraming salamat at nakaabot kayo dito sa portion nito. Almost matapos na. Maraming salamat at pasensya na kung medyo mahaba yung video para makumpleto yung istorya sa buong araw ng aking day 4 papuntang Florida. Have a good night.